Isang taon matapos ang pagpatalsik sa diktadorya ni Bashar al-Assad, ang Syria ay nakakaranas ng isang kompleks at marupok na transisyon. Bagaman may mga pagdiriwang sa Damascus na nagmamarkahan ng araw ng liberasyon at isang taon nang walang Assad, maraming bahagi ng bansa tulad ng bayan ng Daya ang nananatiling wasak na may kaunting o walang pagsisikap sa muling pagtatayo dahil sa kakulangan ng mga mapagkukunan at pagbagsak ng ekonomiya. Mga pangunahing punto mula sa video. Mga hamon sa muling pagtatayo at pananagutan. Sa kabila ng mga pangako ng muling pagtatayo at pananagutan para sa mga krimen sa digmaan, minimal ang progreso. Maraming nawalan ng tahanan at mahal sa buhay ang hindi nakaranas ng hustisya o tulong sa muling pagtatayo. Ang interim government ay nahaharap sa malalaking limitasyon sa mga mapagkukunan sa pagtugon sa mga mass grave at paghawak sa mga may kasalanan. Krisis humanitarian. Ang bansa ay nahaharap sa isang malubhang krisis humanitarian. Maraming Syrian ang displaced, naninirahan sa mga tolda na walang kakayahan na makabili ng mga pangunahing pangangailangan tulad ng pagkain, tubig o kuryente. Bumaba ng husto ang pondo para sa tulong humanitarian na naging sanhi ng pagtapos ng mga proyekto ng mga NGO at potensyal na pagtaas ng mga taong tumatakas hindi mula sa labanan, kundi mula sa kahirapan sistema ng kalusugan. Ang sistema ng kalusugan ay nasa isang malubhang kalagayan. Maraming ospital at pasilidad medikal ang nagsasara dahil sa pagputol ng pondo. Ito ay naging sanhi ng mga katastropikong sitwasyon, kabilang ang mga babaeng nanganak sa mga lansangan kontrol at pamumuno ng interim government. Ang bagong interim President Ahmad al-Sharaa ay nakikita bilang isang pragmatikong politiko na nagtransisyon mula sa isang dating jihadista. Bagaman may malaking suporta siya mula sa mga Sunni Muslim, may mga takot ang mga minorya tulad ng mga Kristiyano, Hudyo, Kurdo at Alawite dahil sa kanyang Islamist background at mga sekta-aryan na labanan. Ang bagong pamahalaan ay hindi ganunang kontrolado ang Syria. May mga lugar na kontrolado pa rin ng autonomiya ng Kurdo at mga milisa ng Druze. Ang pamumuno ni al-Sharaa ay tinatrabaho bilang may isang autoritarian at sentralisadong bisyon na nagtaas ng mga alalahanin tungkol sa landas tungo sa isang pluralistikong demokrasya, pagbagsak ng rehimen ni Assad. Ang mabilis na pagbagsak ng rehimen ni Bashar al-Assad ay hindi inaasahan dahil ito ay gumuho mula sa loob sa halip na mapatalsik ng mga panlabas na puwersa. Ito ay binuo sa takot at naging hindi napapanatili kahit ang mga sumuporta sa kanya ay hindi handang lumaban para sa kanya pananagutan kay Assad. Bagaman si Assad ay naninirahan ngayon sa Moscow, ang kanyang pananagutan para sa mga krimen na ginawa sa panahon ng kanyang pamamahala ay mukhang hindi malamang habang si Vladimir Putin ay nasa kapangyarihan. Gayunpaman, ang pagtugon sa pananagutan ay mahalaga para sa hinaharap na katatagan ng Syria dahil ang mga tao ay kumukuha ng batas sa kanilang sariling mga kamay. May mga iba't ibang eksperto, NGO at mekanismo ng UN na nagtatrabaho sa pananagutan. Ngunit ang hamon ay nasa koordinasyon ng mga pagsisikap na ito ng epektibo